Blessed Sunday po sa ating lahat. Nakakalungkot naman para walang tao. Para wala akong kausap. Blessed Sunday po sa ating lahat. Yan. And sa lahat din po ng nasa live stream na nanonood, Blessed Sunday din po sa inyo and sa mga kasama niyo po sa bahay. At today po is, anong date? 1, September 1. At talaga naman, officially nagsimula na ang Bear Month season. At alam ko na, very excited ang mga tao po, di ba, pagka Bear Months. Tapos ngayon, pagka nag-open tayo ng social media, everywhere talaga may mga buwabati na ng Merry Christmas sa mga sa feed nyo. Kaya po, syempre, hindi tayo magpapahuli. Batiin nyo rin yung katabi nyo ng Merry Christmas. Ayan. Yung kaliwat kanan niya, pati yung mga nasa likod nyo po, batiin nyo ng Merry Christmas. Yan, Merry Christmas po sa ating lahat. Sa September 1. O, diba? Ano pa lang po yan, nagbabatean pa lang tayo, pero ang saya-saya na po natin, diba? Kaya, salamat po sa Panginoon kasi we get together, here together, ng magkakasama po. Alam kong paulit-ulit na natin naririnig yun na blessed tayo kasi nagagawa nating mag-worship together. Blessed tayo kasi ito, sa church, sama-sama po tayo. Paulit-ulit na pong sinasabi natin sa atin yon. Pero yun po kasi yung totoo na talagang it's a blessing po na nakakapag-gather tayo all together. Tapos lalo pa po at nakakapag-worship tayo sa Panginoon kasi hindi naman po talaga lahat ay may opportunity to freely do it for the Lord. Kaya po, kagaya nga nung sinabi natin or nakalagay po sa word niya ni Lord sa Matthew 18:20, when 2 or 3 are gathered in my name, so am I among them. Kaya naniniwala po ba kayo that the Lord is here? Amen. Naniniwala po ba tayo that His presence is here in this place? Amen. Kaya po, tayong lahat ay tumayo. And kagaya po din nung sinabi ko kanina, parang po, di ba, yung we worship the Lord, or ang sinasabi sa atin, let's enjoy worshiping the Lord. Pero aside from enjoying, hindi lang po yung feeling na dahil may music, syempre, sasayaw tayo, ganyan, clap tayo ng hands, but also, let's love yung pag-worship sa Panginoon. Kagaya kung paano po tayo minamahal ng Panginoon. So, let's not just enjoy, but love worshiping the Lord today. And gawin po natin siyang lifestyle sa ating mga buhay. Kaya po, let's sing praises and let's worship our living God. Hallelujah. People sing praises, let laughter fill the world. Your people sing praises, let love and faith be heard. Power of death has been shattered, Jesus ever will reign. Come on, lift up a mighty voice till Jesus comes again. The people sing praises, let laughter fill the world. The people sing praises, let love and faith be heard. Jesus came to the rescue, was the reason He came. So come on, lift up a mighty voice till Jesus comes again. We praise the Lord with our voices, we praise the Lord with our hearts. Praise the Lord with all our strength and everything else that we've got. We praise His name with dancing, praise His name with the drums. Come on, lift up in Jesus' name till the day He comes. Amen. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Let's love worshiping the Lord and sing praises to our Father. Your people sing praises, let laughter fill the world. Your people sing praises, let love and faith
forever will reign. Yes, Lord. So come on, lift up a mighty voice till Jesus comes again. The people sing praises. Let laughter fill the world. Your people sing praises. Let love and faith be heard. Jesus came to the rescue. Where the reason we came. So come on, lift up a mighty voice till Jesus comes again. We praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Praise the Lord with all our strength and everything else that we got. Praise His name with dancing. Praise His name with the drums. Come on, lift up Jesus' name till the day He comes. We praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Come on, church. Praise the Lord with all our strength and everything else that we've got. We praise the Lord with dancing. Praise His name with the drums. So come on, lift up in Jesus' name till the day He comes. Yes, Lord. We will continue to praise your holy name. Hallelujah. I believe the promise about the visions and the dreams, that the Holy Spirit will be poured out and His power will be seen. Well, the time is now, the place is here, and His people will come in faith. There's a mighty sound and a touch of fire within, gathered in one place. I believe that the presence of God is here. There's not one thing that can't be changed when the Spirit of God is here. I believe that the presence of God is here. Where two or three are gathered, Amen. people rise in faith. I believe God answers, and His presence is in this place. I believe the promise about the visions and the dreams. Come on, church. That the Holy Spirit will be poured out and His power will Yes, be Lord. seen. Amen. But the time is now, the place is here, and the people come in faith. There's a mighty sound and a touch of fire gathered in one place. I believe that the presence of God is here. There's not one thing that can't be changed when the Spirit of God is here. I believe that the presence of God is here. When two or three are gathered, the people rise in faith. I believe God answers, and His presence is in this place. Nothing on earth or heaven can stop the power of God. Amen. Into our hearts is given the call to take it on. No ocean can contain it, no star can rise above. Into our hearts is given the power of love. I believe that the presence of God. Yes, church. Let's declare. There's not one thing that can be changed. Hallelujah. God is near. We believe, Lord. I believe that the presence of God is here. When two or three are gathered, the people rise in faith. I believe God answers, and His presence is in this place. I believe that the presence of God is here. There's not one thing that can't be changed when the Spirit of God is here. I believe that the presence of God is here. When two or three are gathered, the people rise in faith. I believe that answers, and His presence Once again. is in this place. I believe that the presence of God is here. Yes, church. There's
when the Spirit of God is here. I believe that the presence of God is here. Where two or three are gathered, where people rise in faith. I believe God answers, and His presence is in this place. I believe God answers, and His presence is in this place. I believe God answers, and His presence is in this place. Hallelujah. Yes, Lord. You're here, Lord. You're here. Hallelujah. Yes, Lord. We You're here, Lord. know that Hallelujah. You are here with us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po natin i-enjoy ang presensya ng Panginoon here sa ating simbahan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi alam po namin na hindi po kami nag-worship sa wala lang. Because we know and we believe that You are alive. You are alive, Lord. And just like how we believe that You are alive, alam din namin, Lord, that we can put our trust in You kasi totoo po kayo, Panginoon. You are true. And Your word is true. Your promises are true. Thank you, Lord. Kaya hindi po kami magsasawa na purihin Ka, i-exalt yung pangalan Niyo dito sa lugar na to, Panginoon. And even, kahit hindi po dito, hindi po sa lugar na to specifically, even sa bahay natin, or kung nasaan man po tayo, sa office, or sa personal time natin, alone time, we can worship the Lord. We can believe na hindi po tayo umaawit lang. But we are worshiping the Lord who is alive, who is true, who is faithful, who is loving, who is caring, ano pa ba? Who is good, who is faithful, who is merciful. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, for Your presence. Let's continue to worship Him and adore our beautiful God. Hallelujah. Forever, oh Lord, Your word is settled in heaven. Your faithfulness, Lord, continues through all generations. Your covenant magnified, exalted along with Your holy name, rejoicing in promises. I meditate on all Your righteous ways. I lift up my hands and praise the power of Your command. Forever, oh Lord, Your word shall stand. Forever, oh Lord, Your word shall stand.
settled in heaven. Your faithfulness, Lord, continues to all generations. Your covenant magnified, exalted along with your holy name, rejoicing in promises. I meditate on all your righteous ways. I lift up my hands and praise the power of your commands forever, O Lord. Your word shall stand forever, O Lord. Your word shall stand. Let's sing forever, O Lord. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Yes, you are faithful. Your faithfulness, Sige po, church. Let's Lord, continue to worship Him. continues to all Yes, generations. Lord. Hallelujah. Your covenant magnified, exalted along with your holy name, rejoicing in promises. I meditate on all your righteous ways. I lift up my hands and praise the power of your commands forever, O Lord. Your word shall stand forever, O Lord. Your word shall stand. Your covenant magnified, exalted along with your holy name, rejoicing in promises. Let's magnify I the name of the Lord. meditate on all your righteous Let's lift up our ways. I lift up my hands and praise the power of your commands forever, O Lord. Your word shall stand. Yes, Lord. Yes, Lord. Forever, O Lord. Your word shall Minsan stand. pa, your covenant magnified. Let's lift His name. Your covenant magnified, exalted along with your holy name, rejoicing in promises. I meditate on all your righteous ways. I lift up my hands
thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God, turn out Thank you, through our Jesus. earth and heaven Purihin ka, Panginoon. Let's worship Him. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God, eternal, throughout earth and heaven above. Just the church. Sing with your hearts. To lift your name on high. Amen. Purihin ka, O Diyos. Lord, we want to thank you. Yes, Lord. The works you've done in our lives. Hallelujah. Lord, we trust in your unfailing love. Yes, Lord. Yes, Jesus. Minsan pa, awitan niyo po ang Panginoon. And Lord, yes, Lord, be glorified. Thank you, Jesus. Forever grateful, Lord. Hallelujah. Oh, you're here, Lord. You're here, Lord. You alone are God, eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Thank you, Jesus. For you alone are God, eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God, eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God, eternal, throughout earth and heaven above. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You're good. You're good. You're good, Lord. We bless you, Jesus. Hallelujah. Be glorified, Lord. Be glorified. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your word, Lord. Thank you for your promises. Salamat, Panginoon. Sige po, pasalamatan natin ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Can we just Jesus. thank God for His Hallelujah. goodness? Lahat po ng ginawa niya sa bawat Thank you, buhay ng Jesus. isa. Thank you, Lord. Pasalamatan niyo po ang Panginoon. Hallelujah. Lift His Hallelujah. name. Purihin ka, Panginoon. Glorify His name for He is good. He is good and He is worthy of all the praises. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Glorified, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Receive the glory, Lord. Hallelujah. 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 Wala po Hallelujah. kaming itatas na ibang Thank you, pangalan, Jesus. Panginoon, kundi Hallelujah. pangalan mo nga lamang. Hallelujah. 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 Glory, 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 Hallelujah. glory, Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Glorified, Lord. Jesus. Hallelujah. You're here, Lord. You're here, Lord. Be Hallelujah. glorified. Be Hallelujah. glorified. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Napakasarap pong purihin ng Panginoon. Napakasarap pong purihin ng pangalan niya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
bago po ako manalangin, pwede po bang sariwain muna natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin sa nakalipas na linggo. Itong mga nakalipas lang na linggo na ito, hayaan nyo pong maglinger sa isipan ninyo kung gaano naging katapat, kabuti, kadakila ang Panginoon sa buhay natin. May tinanggap tayong healing mula sa Kanya. May tinanggap tayong provision mula sa Kanya. Nakakakain pa rin naman tayo dahil sa Kanya. May trabaho tayong ini-enjoy dahil sa Kanya. May tahanan tayong tinutuluyan dahil sa kabutihan Niya. Malusog po tayo, nakakalakad, nakakapag-aral, nakakapunta kung saan-saan. Malakas tayo, nakakapagpuri tayo dahil sa Kanya. Kaya walang ibang karapat-dapat na pag-alayan ng ating pasasalamat at papuri, kundi ang ating Panginoon. Sige nga po, pasalamatan natin siya. Salamat, Panginoon. We just want to thank you, Lord. We just want to honor you. We just want to praise you, Lord God, because of all the works you've done in our lives. All the things that you have done that we can never count, Panginoon. Hindi namin kayang i-quantify, hindi namin kayang i-contain, Panginoon. Hindi namin mabibilang. Ikaw lang po ang nakakapagbigay niyan sa amin, Lord God. At salamat po, Panginoon. Dahil nakatingin ka sa amin, Lord God. Salamat dahil binigyan mo po kami ng atensyon, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. Thank you, Lord, for forgiving our sins, Panginoon. Thank you, Jesus, for restoring our relationship sa inyo kung kami man po ay nagkakamali. Salamat, Panginoon, for providing food on our tables, Lord God, for giving healing, Panginoon, and strength to our bodies and to our loved ones, Panginoon. Thank you, Jesus, because whenever we pray, we know that there is someone, Panginoon, na nakikinig sa amin, and that someone is no other than you, Lord God. Salamat po, Panginoon. And we just want to thank you for all the works you've done in our lives. Hindi po matatapos ang aming pasasalamat, Panginoon. Kaya nga po, nais po naming ilinger, Panginoon, sa aming isipan na tunay ka at tapat, na mabuti, at patuloy na magiging mabuti at tapat sa buhay namin at sa aming pamilya. As we open this service, Lord God, we just welcome you, Holy Spirit, to mightily and freely work in and through us, Panginoon. Sa lahat ng tatayo sa entabladong ito, walang ibang magsasalita kundi ikaw. Walang ibang maririnig kundi ikaw. Walang ibang maitataas kundi ikaw, Panginoon. Hayaan mo nga po, Panginoon, na kami ay tumanggap ng mga mabuting salita mula sa iyo. Mga salita na maaring makasakit sa amin, maaring maka-offend sa amin, Panginoon, pero magbabago ng buhay namin, Panginoon. Hayaan mo nga po na ang salitang matatanggap namin ngayong umagang ito ay matitimo sa aming mga puso, mamumunga 30-fold, 60-fold, 100-fold, at ito po ay mag-uugat sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Samahan mo nga po kami, gayon din ang aming mga nanonood sa aming live stream services, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanila. Holy Spirit, minister to all of us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. As we sit down, why don't you turn to your neighbor at sabihin nyo sa kanila, masaya akong nandito ka ngayong araw. Okay, welcome to Marikina Foursquare Gospel Church. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. Okay, gusto lang po naming i-recognize, baka po meron po tayong mga visitors ngayong araw na ito. Meron po ba tayo sa area na ito na mga bisita? Meron po ba? Taas lang po ng kamay. Okay, wala. Dito po. Ayan, welcome po, sister. Welcome po. Ayan, nasa harap katabi ni la Dr. Edith. Welcome po. Dito po, sa area na to, baka meron po tayong visitors. Dito sa area na to, visitors, first timer. Ay, meron po. Hello po, ma'am. Yay, welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church. And sa inyo po ng mga nanonood sa ating live stream services, if this is your first time to join, type nyo lang din po dyan sa comment section. It's I am new here.
para po ma-recognize din po namin kayo. And someone will message you para makipag-connect po sa inyo. But if you have been regularly attending our online services, i-type nyo po dyan yung pangalan ninyo at yung mga kasama nyo nanonood para po nare-recognize din po namin kung sino yung mga nanonood sa ating live stream services. And also, i-share nyo na din po yung link na ito sa inyong mga GCs, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaklase, para pati din po sila ay mabless sa ating live stream service. Okay, punta na po tayo sa ating mga announcements. Yan, tuloy-tuloy po ang ating gawain ng tea time at kapihan para sa ating UFW and UFM. At beginning kanina, ang ating po mga UFW ay dun na po sa ground floor. Yan. So, tabi na po sila doon ng UFM at UFW para kung kunyari gusto nila ng pagkain ng UFM, tatawid lang po sila ng pinto. Yung mga UFW naman, generous po sila, nagbibigay ng pansit doon sa kabila. Yan. So, para mas masaya po ang ating kapihan at tea time, doon po sila sa ground floor. Okay po? Every 9:30 to 10:30 po yan in between first and second services. Ngayong darating na Miyerkules po, meron po tayong online prayer cell. At ngayon pong darating na September, dahil po iniisip po natin na baka marami pong mga bagyo, ulan na darating, para mas madali po sa ating lahat, ang buong September po, naka-online prayer cell po muna tayo. So sama-sama po tayo na mananalangin kahit nasa tahanan po tayo o kung kayo po ay nasa opisina during times ng online prayer cell po natin o baka nasa commute po kayo, pwede kayong mag-join every 6:30 ng gabi, every Wednesday, online prayer cell. At sama-sama po tayong manalangin. Okay, may mga additional announcements lang po ako. Ang J-Clam Christian School po ay tumatanggap na ng mga enrollees for toddlers. Nagsimula na po yung klase nila for kinder, pero sa toddlers po, magbubukas na po sila ng enrollees. Bakit namin kayo na-encourage na dalhin ang inyong mga toddlers dito sa J-Clam Christian School para po ready na po sila sa mga big interactions nila. Para kapag pumasok na sila sa kinder, sabihin na natin, hindi na po sila iiyak, kahit pa paano, nasasanay na po sila. So magandang investment po ito sa ating mga anak. So hindi din po ito daily. So parang tinuturuan po sila dito sa J-Clam Christian School. Basta sa toddlers po, if you know someone or kung kayo po mismo ay merong anak na pwedeng enroll dito, makipag-usap lang po kayo kala Teacher Ayod, kala Teacher Rochelle. So 3 years old, 4 years old, pwede niya pong ipasok dito sa J-Clam Christian School. Additional announcement, ang J-Clam Student Center po ay may life level up sa Sabado. Yan, sa Sabado, open po ito sa lahat ng ating mga mula bata hanggang teenager. Papuntahin nyo po dito. Meron pong klase para sa kanila. So sa Saturday po yan, life level up. So tinuturuan po sila dyan ng iba't ibang mga skills. Okay, and another announcement, idiretso ko na rin po, ang natapos na po ang Bible School Extension natin dito sa Marikina. Kahapon lang po yung Foursquare History and Distinctives. Pero, para sa mga na-miss po, yung Bible School Extension ng mga nakaraan, magbubukas po ang Bible School Extension ulit natin sa September 21. So, beginning September 21 and 22, magbubukas po ulit ang ating Bible School Extensions. Ano po ang subjects? Tuwing Saturday po, ang subject ay Foundations of Ministry. So, Foundations of Ministry. Ano ba yung pinag-aaralan dito? Yung Foundations of Ministry. Yan. Mas maintindihan natin bakit tayo nagsaserve sa Panginoon, ano ba yung mga basihan, bakit tayo nagsaserve, and many more. Ang teacher po ninyo ay si Pastora Glo. Okay, Pastora Glo Oiko. And every Sunday po, ang subject naman po ay Bible Study Methods. Ulitin ko po, every Sunday, ang subject po ay Bible Study Methods. Pinag-aaralan po dito kung paano natin ano ba iba't ibang paraan para mag-aral ng Biblia.
Hindi lang SOAP pala ang pag-aaral ng Biblia. Marami pang paraan kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. At ang teacher po ninyo doon ay walang iba po. Hindi po, ako po ang magtuturo ng subject na yan. So, ng Sunday Bible Study Methods. Kung kayo po ay interested po, habang maaga, sama-sama po kayo barikadahan, kausapin niyo lang po either ako or si Pastora Kay po para magpalista for this subject. Kung gusto nyo rin po, kung hindi man kayo makapasok sa Bible School Extension, pero willing po kayo to extend help sa mga gusto, kahit pa paano, tulungan ko siyang makapagbigay ng registration niya. Pwede rin nyo pong kausapin si Pastora Kay. Yan. Yan. Ang rates po natin for Bible School Extension ay, kung isang subject lang po ang kukunin ninyo, 1,500. Kapag dalawang subject po, additional 500 lang, 2,000 pesos. Murang-mura na po ito. Wala po kayong makikitang ganyang Bible school na ganyan lang kamura. Okay, 1,500 kapag isang subject, 2,000 po kapag dalawang subjects. Mas mura po kapag dalawa, kaya dalawahin nyo na po. Okay po? Pwede din po, ayan, ulitin ko po, pwede po kayong mag-sponsor ng mga willing nating mga students. Ang oras po natin ay 1:00 po hanggang 5:00. Pero dahil may lunch po, Sabado at Linggo po 'yon. Pero dahil po syempre nagla-lunch pa, minsan na-extend natin yan ng 1:30. Okay po? So sabihin na natin 1:30 to 5:00 ang ating klase every Saturday and Sunday. Again, beginning September 21 and 22. Yan lang po ang ating mga announcements, and let's prepare our hearts for our giving. Sige po. Sabi po dito sa Mateo 6:33 po, sabi po dito, pero higit sa lahat, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi po, meron po dong pero. Share ko lang po na noon po talaga, nung parang pag nagbibigay po ko ng offering, parang lagi po ako nag-aalinlangan. Kasi lagi ko pong iniisip yung mga babayaran sa pagkain, sa pamasahe. Marami akong mga iniisip ba. Pero sabi ko, ba't kaya ako mag-iisip na ganun? Si Lord ang nagbibigay ng lahat. Sabi nga, wala naman ako na... Kumbaga, lahat ng bagay na narito sa mundo ay galing sa Kanya. At salamat sa Panginoon dahil marami po tayong mga pastor na talagang lagi po nagpipreach about sa giving po. Tapos marami na rin po tumatayo dito na nag-share po ng about giving. Alam naman po natin yung pagbibigay po natin, yung pagsunod po dahil yun naman ang gusto ng Lord, yung sumunod tayo sa pagbibigay. Yung 10% po para sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos kasi doon sa mga bagay na yon, sa mga naririnig, sa mga preach, sa mga tumatayo dito na nag-share po ng mga kung paano kabuti ang Diyos na pag siya po ang inuna, ay hindi naman po niya talaga tayo pagkukulangin sa lahat ng bagay. Kaya praise God, talagang napakabuti ng Diyos sa mga bagay na yon. Nung natutunan po ako talaga inuuna ko na siya. Tapos sabi nga ni Pastora, bawat may nagbibigay sa kanya, inaalisan niya na ng, yung 10% ba, ganyan. Praise God, dahil talaga napakabuti niya. Nakita ko kung gaano siya kabuti sa buhay namin, sa buhay ko, na nakakapag-share na po ako talaga ng blessing sa iba. At higit sa lahat, nakita ko na hindi niya naman po talaga kami pinagkukulang. Kahit papaano po ay yung mga bagay na gusto ko, nabibili ko din. Kaya salamat sa Diyos. Yung mga gusto kong puntahan, napupuntahan din. Kaya, God, thank you, God. Thank you, God. Yung mga gustong kainan, nakakainan. Kaya sabi, sumunod po tayo. Kasi alam naman natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya salamat po, dahil alam ko lahat tayo. At saka isa po, share ko lang. Salamat dahil natututo na tayo talagang magbigay na nakasobre. Noon po kasi, kahit laging sinasabing ilagay sa sobre, makikita mo pa rin, hindi pa rin nilalagay. Sabi nga,
pagka marunong sumunod, talagang inaano ni Lord na yung mga blessing niya. Kaya salamat, nawa po lahat tayo ay alam natin yung pagbibigay, yung 10% po para sa Kanya. Kaya ihanda po natin ating mga offering. Ushers po, nasan? Praise God. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. O God, maraming salamat po, O Diyos. At kami nga po ay muling magbibigay ng aming kaloob. Tunay pong napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin dahil ipinakikita mo kung gaano kang kabuting Diyos na hindi mo po kami pinababayaan sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, maging sa aming pagbibigay, nawa po sa bawat isa na magbibigay ng kanilang kaloob at tunay na sila po ay tapat na nagbibigay. Lord, i-bless mo po ang bawat isa at ibabalik mo po ang pagpapalang ito na siksik-liglig at umaapaw, Panginoon. Lord, salamat po. Gawin mo nga po kami, Panginoon, na maging channel of blessing pa rin sa iba. Nawa po, Panginoon, ang kaloob namin ito ay magbibigay ng kapurihan sa iyo. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Our services start at 7:30 and 10:30. Reminding everyone that we move it a little later so that maiwasan na ho natin yung medyo tinatanghali po kasi ng gising, ganun. So, 7:30 po we start, 10:30 we start. Okay, for everyone's information po. At sino ho nakapagdala ng kanyang Biblia? And can you just get it out of your, ano po. Sa mga yung cellphone po kasi na, di ba yung Bible nyo nasa cellphone? Mahirap naman po ilagay nyo sa puso nyo lagi. Maano po, may radiation. Kaya wag na lang. Kaya yung ano na lang, yung may printed word po, ay lagay ho natin sa ating heart. At yung iba naman po yung walang dala ay kung ano po yung mga na-memorize nyo ng verses sa salita ng Diyos ay i-recall nyo ho sa araw na ito at sa moment na ito as we sing this song. Let the Bible, ilagay nyo lang ho dyan, parang so tender near you. Ano po? Oh, how I love thy law. Oh, how I love thy Lord. It is my meditation all of the day, filling my mind and heart. With its light I will know the way. Thank you for your word, Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is my bread, by thy word shall I live. Oh, how I love thy Lord. Thank you, Lord. Oh, how I love Once again, i-recall nyo po yung mga Bible verses po. Oh, how I love Mga verses na nag-correct sa'yo. Mga verses na na-bless ka. it is my Mga verses na naging warning ni Lord sa'yo. Bible verses that inspired you to move on. filling my mind Encourage you when you were depressed. with its light I Thank you, Lord, for your word. Amen. away. Thank you, God. Thank you, Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word
Praise God. Thank you for your word, Lord. Thank you, worship team. Okay lang, I will not see you later. Happy sila, I will not see you later. Alam na nila yon. Makakapahinga na sila. All right. Praise God. We're starting with a new series entitled Truly. Pastora, truly ba na nagdadalamhati ang buong Jake lang? Bakit ba kayo nakaitim lahat? Oo, wala lang po. Dress code lang. Kaya ako nag-Merry Christmas color para may break naman. Kasi Merry Christmas na. Okay. Ang title po ng series ay Truly. Okay, Truly. Okay, nasa nyo, wala ba tayong title? Ano lang, wala. Hindi mo na yung first slide. Okay, series title. Siguro, sa mga contemporaries ko, maalala nyo si Lionel Richie. Okay? I need you, and with your love I'm free. I'm truly, you know you're alright with me. Sa dictionary po, ang meaning ng truly ay to the fullest degree, or genuinely or properly. Pero syempre, lagi ko kayong dadalhin sa biblical definition because it's more accurate. Okay? Sa Hebrew po ay omnam, ang naalala ko sa omnam ay yung omsim mismo, binaligtad. Omnam, which means no doubt, surely, verily. Sa Greek naman ay aleithos, which means certainly, amen, indeed. Pag pinagsama mo yan dalawa, pareho lang yan. So whatever Old Testament version, Hebrew, and the New Testament, which is Greek, pareho lang yan. Okay? Later po, habang nagme-mensahe po ako, maaari po bang i-practice natin yung mga salitang ito? Na kapag nakarinig ho kayo ng magandang punto mula po sa salita ng Diyos, ay babanggitin po lang ninyo, magre-react po kayo ng truly. Yan. Kung ayaw niyo naman po ng truly, pwede namang no doubt. Okay? No doubt. Walang duda. Can you practice that? No doubt. Go. Ayan. Okay. Pwede rin namang surely. Hindi surely. Surely. Ready? Go. Surely. Ayan. Isa naman po ay certainly. Hindi centerly. Certainly. Go. Certainly. At pwede namang indeed. Ready? Go. Indeed. Ayan. At pwede din namang siyempre yung amen. Kasi kasama, pareho po yan ng truly at amen. Parang sinasabi dyan, totoong-totoo yan. So be it, yan. Parang ganon. Okay, try natin, practice po tayo para hindi kayo nahihiya na nagsasalita. Baka sabihin, ano ba itong katabi ko? Paano yan? Truly. Oo. Gawin na po natin. Okay. Number 1, practice. Ang katabi ko ngayon ay napakabait. Parang merong hindi nagsalita. Parang hindi sure. Pastora, nabigla kami doon. Parang hindi ko kayang sabihin. Pastora. Sige, next. Practice. Para masanay. Mahal ko ang nasa tabi ko. Oh, teka lang, may karugtong kasi yon. Dahil mahal ko siya, bibigyan ko siya ng 100. Hindi na truly? Ayaw na. Okay, serious na. Ang salita ng Diyos ay ating gabay sa bawat araw. Truly, yes. Surely, certainly. Amen. Indeed. Lahat na. Okay. Dahil gabay po natin ang salita ng Diyos, let's open our Bible on the book of Psalm chapter 12, awit 12. Mga awit 12 or awit 12. Old Testament po yan sa inyong Bible. Kung nasa cellphone, Psalm 12. Whatever version that you have, it's all right. It's still the Word of God. But somehow, I put on Mabuting Balita, Tagalog po, sa ating screen para meron po tayong binabasa, especially sa mga walang dalang Bible po. Okay po. Ang gagawin ho natin ay responsive reading. Talitan po tayo. Sa mga walang Bible pong dala, you can read on screen. Pero kapag may Bible po kayo read on your Bible. So that you can line, bilog-bilog, di ba? Underline, kasi nagrema sa inyo yung word. Okay, let's begin. Psalm 12. O Yahweh, kami sana'y iligtas mo, pagkat wala na ngayong mabuting tao.
Wala nang taong tapat at totoo. Sa inyo po. Go. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magsalita. Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklolohan ang mga inaapi sa pinag-uusig na walang magkupkop, hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Let's read together both verses. Go. Kami, Yahweh, ay lagi mong ingatan. Sa ganit mga tao ay huwag pabayaan. Ang masasamang tao ay nasa lahat ng lugar. Ang mga gawang liko ay ikinararangal. Ang atin pong first part na ating seryeng truly ay God's Word. Okay. Meron ba? Okay. This psalm, binasa ho natin, ang background po nito para maintindihan lang ho natin, ay song po ni David ito para dun sa director na leader nila. At ito ho ay nasulat during that time, sabi naman komentarista po, during the time na nagtatago siya kay Haring Saul. So si Haring Saul po siyempre, biyenan niya, hari niya, pero siya ho kasi yung papalitang hari ni Haring David. Pero hindi nagbibida-bida kasi si Haring David, hinihintay niya yung proper time na kung kailan siya lalagay ng Panginoon. Kaya lang yung mga tao na nagsusurround kay King Saul ay medyo mga malisyosong tao, and they became haters and bashers and liars, no? Kay David, talagang hindi niya matanggap yung mga salitang yon, pero ganun talaga sila, naninirang puri na po sila, naghahambog po sila, basta mga sinungaling po sila. So, sabi na isang commentaries ay, baka si David po, mas gusto pa nung gerang labanan na totoong madugo kesa pa sa mga bashers. Parang kahinaan niya to, parang naano siya pag maraming mga nagsasalitang hindi tama. Pero nevertheless, he wrote this song na nagpapahingi siya ng saklolo. And if you notice in verse 6, nandun yung deklarasyon niya about the word of God. Okay? So, this also reminds us na po, okay, ang serye po natin sa part 1 po ng seryeng ito na God's Word ay pure. God's Word pure. Okay po? God's Word pure. Gusto ko natin makita yung purity ng salita ng Diyos. Another angle ulit para makita natin yung ito po, kung paano siya nagiging dalisay po. And let me refer also to 2 Timothy 3:16-17. Okay, wag na po yung English version. 2 Timothy 3:16-17. Pakibasa nga po natin lahat. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang gagawin ko ho ngayon, babangga ko ho dito sa verse na ito kung ano yung nangyari sa Psalm 12. Nakikita nyo sa Psalm 12, yung contrast between this 2 Timothy 3:16-17. Titingnan ho natin kung paano ho ang mga salita ng tao ay kabaligtaran ng mga sinasabi ng Diyos. Okay? Sa mga note-taking, our first point is God's Word pure in instruction. God's Word pure sa instruction niya, dalisay na tagubilin. Dalisay na tagubilin. Iko-contrast ho natin siya sa mga evil things that evil men teach us. Kailangan natin harapin yung katotohanan that there are evil men around us who teach us evil things. And sometimes you are not aware of them. But naturally, the world teaches us the ways of the world. Okay, yung world system. One biblical example that I can give you na ang dali-daling masway na mga followers ng God
from the truth at ang bilis nilang makinig sa sinasabi ng ibang tao sa kanilang mga evil plans. I'll give you a background po sa nangyari po sa pagbigay po ng Ten Commandments. Bago po yun nangyari, ang Israelites ho ay captive ng Egypt. Egypt is a picture of a country ng sin, ng kasalanan because of its wickedness. Ginawang mga alipin ang mga Israelites. But there came a time na sabi na ng Lord, enough is enough, I will free you. And Moses will lead you. Sasamahan siya ni Aaron kasi nahihiya si Moses kasi hindi siya marunong magsalita masyado. So si Aaron mas magaling magsalita. And signs and wonders, miracles will confirm everything. So nangyari po yon, nakawala po lahat ng Israelites, okay? By 600,000 million, kasama yung mga babae. At dumating na ho sila sa bandang gitna na kung saan ay magpapahinga muna sila, mag-encamp dun sa paanan ng bundok. And God instructed Moses to go up to the Mount Sinai kasi kakausapin ng Diyos si Moses. Okay naman. Alam nyo ba na nung sila'y umalis sa Egypt, ang daming Sharon. Ang dami nilang nais-Sharon. Yung Sharon nila, hindi nila hinihingi yun. At hindi rin kinukupit, katulad ng iba, minsan nagkukupit. No? Pero sa kanila, binigay talaga ng Egyptians, ito, dalhin nyo na to, kunin nyo na to. Ganon sila ka-generous. Kasi nga, ayaw na nila matikman yung mga salot na naranasan nilang 10 salot. Kaya sige na sila, basta makaalis lang kayo sa lugar na ito. So they had clothing na magaganda, they had gold, they had precious, yung mga ganyan na mamahalin, ganyan. So ang dami-dami ho nun. And when Moses went up to the mountain, ang tagal naman niyang bumaba. Siguro noong una, they were looking up there, mga clouds, tapos may dagundong, ng mga kinakausap na siya ng God, ganun. Ganda, ano kayang sasabihin ng God sa atin through Moses? Ganun. Pero kakatingin sa taas, nainip na siguro, nangawit, nakakatingin sa taas for many days na ganun. Sa sobrang inipan, at sabi ni Aaron, si Aaron yung nag-lead po sa kanya. Sabi kasi ng ibang tao, sinulsulan si Aaron na gawa na lang tayo ng pwede nating sambahin dito kasi ang tagal naman, di tayo maka-worship. Parang gano'n, di tayo maka-worship. So gawa na lang tayo. Si Aaron naman, carried away ng mga sinasabi ng men. Sige, aka na nga yung mga gold. Tanggalin nyo nga yung mga gold. Sige, tutunawin ko para ginawa nilang back. I think we have a picture, kuya. Okay. So ginawa na lang nilang baka. So imagine po ninyo, blessing na, naging baka pa. Na hindi naman nila makain. Hindi naman mabistek. Okay. Blessing na sana yung mga alahas nila na pwedeng they can start life with this loot that they had. Pero ginawa pa nilang Diyos-Diyosa na baka. And they surrounded that baka, the golden calf. Nag-worship sila doon, kinantahan, sinayawan. And they had orgies there. Wala po, ang layo doon sa pwedeng mangyari dapat. Kasi dapat ang saya-saya na nila, they have been freed from Egypt. But what happened? Because some people, gawin natin to. Ito gawin natin, ito maganda. So may evil people talaga na pwedeng magsabi sa'yo ng gagawin agad at ang napaka-gullible mo, ang bilis mong sumunod. What happened there was they began looking to the world for a solution. Hindi na sila makatingala, walang solusyon. Tagal kasi, naiinip na kami, ano ba solusyon talaga ng God? So, they looked to the world for solution. Their affections pulled their attention elsewhere. Yung attention na nila, napunta sa isa't isa, gano'n na. Gano'n na sila. Ang bilis nila po, naging gullible po sila. Take note, marami po sa atin, sa sarili-sarili nating pamilya, and even as individuals, ay ginawa na natin ang gadget natin na tagapagturo ng ating buhay. Tama ba yung sinasabi ko? Mali. Tama. At sino umaamin? Tama po.
Ang gadget na nagtuturo, yung tagubili ng mga trolls, tagubili ng mga kung sino-sino sikat na tao, lahat ng mga FB Reels at TikTok, lahat yun na yung sinusunod. Maybe this time, di ba, ang bilis-bilis, di ba? Kakaano pa lang, labas pa lang, ikaw ang bilis mo naman nagaya agad, di ba? Sino nagturo sa'yo? Yun. Yun na panood mo sa gadget, di ba? Pati si pastora napapagaya dun. Okay? Kanya-kanyang yabangan, kanya-kanyang pasikatan, kanya-kanyang display ng yaman, kanya-kanyang pabiliban ng mga opinion. Paano kaya yaman? Paano ka sisikat? Paano madadagdagan ng followers mo? Ang daming ganun ngayon. Sobra. Sobra talaga. Kung ganun ang tinuturo ng mundo, okay, pati sa TV, kita natin yun. Okay, ganun din po yan. Pareho lang. Kung hindi nagsa-cellphone yung ibang tao sa atin, pero nasa YouTube, nasa TV. Okay. Contrast natin sa salita ng Diyos na napakadali sa tagubili niya. Ano bang tagubili niya? Sa Jeremiah, one of my favorite verses, Jeremiah 9:23 and 24. Can we read together? Go. This is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. Next verse. But those who wish to boast should boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord who demonstrates, unfailing love, and who brings justice and righteousness to the earth, and that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. Yun ang tagubili niya. Merong gusto magpasikat-sikat dyan sa sarili niyang lakas. Dapat ang pasikatin mo ang Diyos na may likha ng lahat. Meron nagsasabing ang galing-galing niyan, talit-talino niya sa maraming bagay. I-boast mo yung wisdom ng God. Meron nagsasabi niya, okay kami, ganito ginagawa namin, nagkakawang gawa kami, lagi kami gumagawa na mabuti, wala kami naapa kay ibang tao. Yung magmamalaki ng gano'n, mas maganda ipagmalaki. Siyempre, ang Diyos. And it's really encouraging, no? It's encouraging na si Stephen Curry po, lagi nilang ino-offer ka, Lord, yung kanilang success. Yung mga athletes, mga ganyan, yung mga nanalo sa Olympics. Ang sarap lang pakinggan ng mga Christians na nanalo doon sa Olympics na yan. That they always honor God. They boast about God's intervention sa kanilang buhay. Nagmamalaki sila doon. I, the Lord, have spoken. Sinasabi niya, ako na ito nagsasabi sa inyo. Ako na naglikha sa inyo. Ako to. Na nagsasabi sa inyo, kung may ipagmamalaki kayo, ipagmalaki nyo, nakilala nyo na ako, na ako yung nagmamahal. Ako yung may tamang hustisya. Ako yung matuwid. Bakit niya gustong gawin yun? Dahil, again, nag-ego tripping ang Lord? Hindi. Kasi alam niya na kapag sa Kanya tumingin ka, sa Kanya tayo nagtiwala, siya yung binida natin sa buhay natin, ang blessing nun, patuloy na ibibigay sa'yo. Okay, so, dali sa yung tagubili niya, malinaw na nalulugod ang Diyos sa ganung bagay. Ang binibida ay yung pagkakilala sa Diyos. In contrast to Psalm 12:3 and 4 na binasa natin kanina. Ano sabi doon? The tongue that makes great boast, those who say, with our tongue we will prevail, our lips are with us, who is master over us. Itong mga dilang ito, di ba? Sabi ng Biblia kanina sa Tagalog, yung madadaldal na dila na ito. Sana dahil putulin na ng Diyos. Okay. Huwag gawing lengwa. Hindi, gawing lengwa na lang. Okay. The people around us, talagang, marami hong red flag. Okay? Kapag ganito mga sinasabi, tinatagubilin po nila. Basta kung ano yung sinabi namin, dapat yun ang mamamayani. Yan. Aber, bakit nyo sinusunod nyo? Dapat yung sinasabi namin, dapat yung sinusunod nyo. Parang ganun lagi ba yung sinasabi nila? Okay. Sabi pa nga nila, who is master over us? Who is master over us?
They cannot recognize and they don't want to recognize that there is God above them. Kami, sundin nyo kami. Okay? Aber, di ba kapag mga rich minsan, mga rich na walang takot sa Diyos, tila sila na yung nagiging Diyos sa ating buhay. Di ba kapag matalino, kahit walang takot sa Diyos, bilib na bilib ang mga tao sa sinasabi nila? Di ba kapag sikat na sikat, kahit nakarumal-dumal na yung ginagawa, pina-follow pa rin natin at natatawa pa rin tayo. Sinusuportahan pa rin natin. Kasi minsan ayaw natin sa underdog, ayaw natin sa minority. Mas gusto natin dun sa majority. Kasi yun yung sikat, yun yung bida. Pero napakatayog hunon, napakayabang na kalagayan po. Pagmamalaki sa harap ng Diyos. Wala raw makakasupil sa sa kanilang gustong gawin. Bantayan ho natin ang mga ganitong tao sa paligid natin na ating sinusundan. Isip-isip po kayo, meron ba mga tao sa paligid ko na ganito? Na tinuturuan akong gawin yung mali. Okay? Hinahangaan, binibida, iniinvesta na ating resources. Ang bilis natin bumunot ng pera kapag pag sila. Pero sa gawain ng Diyos, nagdadabog. Sa nagcha-challenge ng 10%, iiling-iling. Pero sa mga investment kung saan-saang bagay na nagtuturo sa atin na gumawa ng mali, ang bilis nating bumunot ng pera. I, the Lord, have spoken. I, the Lord, have spoken. Sabi ng Bible, makinig kayo, ako itong nagsasalita, hindi si Pastor Lakay. I, the Lord, have spoken. Ito ang tamang tagubilin. Dalisay ito, walang halong pagmamalaki, kundi gusto ko lang maunawaan nyo kung sino ako, makilala nyo kung sino ako. Ano pang tagubilin ang gusto mong sundin? The question is, do you truly know God and understand that He is the Lord? Mahirap nga naman talagang pakinggan ang tagubilin ng Diyos kapag hindi mo siya nakilala ng personal. Pero habang nagsasalita ho ako ngayon, pwede mo ikumpisal sa iyong labit na gusto mo si Jesus na maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Habang sinasabi ko ho ito ngayon sa inyo, right here, right now, if the Lord is telling you, all you need is the Lord. Then, receive Him in your life and confess Him. Ikumpisal niyo ho siya sa inyong bibig. At mabibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Truly, surely, no doubt. Maaari mong gawin yan ngayon. Pati po yung mga nasa live stream. Kung alam niyo ho na hindi niyo po sinusuko ang inyong buhay sa Panginoon, this is the time. Now is the day of your salvation. And if you are deciding it now, just type it po sa chat box po at sabihin nyo, yes, I want Jesus in my life. Kayo hong nandito, gusto nyo na hong sabihin, yes, surrender na ako kay Lord. Alam ko siya na lang talagang kailangan ko sa buhay ko. No one else. Then tell somebody, tell your friend na nagsuko ka na ng buhay mo sa Panginoon. And then your friend can tell us so that we can continue to take care of your spiritual life. Tiyak na tiyak kalulugdan ka ng Diyos kapag ikaw ay nagsuko ng buhay mo sa Panginoon. Linggo-linggo, nagtatanong kami dito. Sa lahat na nagsasalita dito, lagi kami nagtatanong sa inyo, gusto niyo ba si Jesus? Gusto niyo ba siya? Yan ho yung tinuturo kasi ng salita ng Diyos. Kailangan mo ikumpisal talaga. And that will be our message until dumating ang Panginoon. Pag hindi pa siya dumating, hindi pa kami kinuha ni Lord, this church will continue to teach that. Na wala nang iba po, kundi ang Panginoon Jesus na magagabay sa atin sa lahat ng desisyon sa ating buhay. Okay, pakitanong sa katabi mo, nasunod mo na ba ang tagubilin ng Panginoon? Yeah. Okay. Yeah.
Huwag ka na magbida-bida ng sarili mo, lahat ng efforts mo. Surrender ka sa Panginoon. Truly, truly pure. The Word of God is truly, yes, truly pure. Number 2, God's Word is pure in intervention. Dalisay na pamamagitan. Okay? I use the word pamamagitan because ang gusto ko talagang sabihin ay pangingialam, panghihimaso, kaya lang negative ang dating sa atin yan bilang Pinoy. So, dalisay na pamamagitan. Okay? Na mamagitan. Against the meddling of evil people to destroy our lives. Tignan natin kung paano ang Panginoon ay pumapasok sa mga sitwasyon through His rebuke from His Word, kesa yung ginagawa ng mga evil people na nangingialam sa ating buhay, nang hihimasok sa buhay natin, yun pala to destroy us. Maraming tao sa paligid natin na nang-aabuso to the point na nanghihimasok na sila sa ating buhay upang tayo ay pagharian. Dinadaya, pinagsisinungalingan, niloloko, para sirain tayo at para kaninong kapakanan sa mga nanghihimasok o sa pinanghahamasukan. Eh siyempre, kanino yung pakinabang dun sa nag-aabuso lagi yan. And one perfect example that we see in the Bible is Samson. Okay? Do you have a picture? No. Okay. Pero alam niya naman po ang storya ni Samson at Delilah. But for those who do not know, okay, si Delilah ho ay isang picture ng cycle ng using, abusing, and lying with manipulation. Panggagamit, pang-aabuso, pagsisinungaling. Okay? Na may dalang pag-control bilang lover. Quote-unquote lover. So si Samson ho ay binigyan, he was a Nazarite, given a special strength ng God through the long hair that he had. Okay? So yun po, okay naman siya noong una, okay naman siya talagang masunurin, yan, nag-obey sa mga elders. But this time, it came to a point na ang weakness pala niya ay babae. At ang babaeng ito ay nasa grupo ng mga Filisteo na kalaban ho ng Israelites. Okay? Sa Philistines po. Pero dahil sexy, maganda. Huwag nyo na imagine na parang Ivana Ilawi. Huwag na. Pero basta ganon. Kasi yung mga ganyan po mga Hudyo clan, Middle East, magaganda talaga yan. Talagang talaga yan. Okay. So ito po ay siyempre na-attract si Samson sa kanya. At ito pa lang si Delilah. Akala ni Samson ay hulog ng langit. Yung pala hinulog ng langit. Na lalo nagpagulo sa buhay niya. Kapag binasa natin ang Book of Judges, chapter 16, yan, dyan po yung MMK story nila. Malinaw na makikita nyo that Samson, because of his strength, alam niya malakas siya eh. Parang Thor, ano lang yun eh. Di ba? Strength, parang ganun. Dahil alam niya malakas siya, he relied on his own strength. Okay? He relied on his own strength. Kahit na alam naman niya na parang niloloko na siya ni Delilah. Sasabihin ni Delilah, honey, ano ba talagang strength mo? Sabihin mo naman sa akin. Siyempre, gaganon. Eto naman si Samson, ganito lang, gawin mo, ganito. Tali lang. Basta, kung ano-ano sinasabi ni Samson, alam naman niya kasi hindi totoo. Kasi alam niya may lakas din siya. So parang, nilalaro ba niya? Nilalaro. So syempre si Delilah, dahil abusado, magagamit, sinungaling, susumbong siya sa mga Pilisteo. At kung ano yung sinabi niyang secret niya, na mali namang secret, hindi yun yung totoo kasi hindi niya sinasabing galing sa buhok. O di pupunta dun sa bahay nila sa gabi,
O tatali si Samson, whatever kung anong sinabi. At hindi lang kung isang beses yun na niloko siya. Paulit-ulit. Itong mga lalaki kasing to, bakit ba? Ulit-ulit na ginagawa sa inyo, parang nagpapauto naman kayo. Bakit ganun? Hindi. Mga sitwasyon ba na, obvious na nagsisinungaling, papauso lang. Imagine mo, papatayin ka na ng mga Philistines, parang okay ka pa. Sorry na, bati na tayo. O bati na naman agad, tapos ululukuhin ka na naman ulit. So ganun ho yan nangyari. It's a cycle po ng pangingialam, okay? Meddling ng isang babaeng ito sa buhay ni Samson. Okay. Hindi naisip ni Samson na ganun pala yung gullibility niya, nasa babae pala. Sa babae lang pala. Okay. Ang intervention ni Delilah sa buhay ni Samson ay intervention para yumaman siya. Bakit? Kasi kapag nahuli nila yung secret ni Samson, may babayaran siya eh. Kasi yung kalaban nila, sabihin, nasa amin na yung kalaban eh. Okay? So, sabihin, papalitan ko yon, babayaran ka namin. So, yun lang pala. So, dahil pala sa pera lang pala yon, hindi nang dahil sa pag-ibig. Walang nang dahil sa pag-ibig. Attitude check po sa mga, ganito na lang. Lover boy check. Okay. Pag ikaw lover boy, kumusta po? Attitude check. Girlfriend check. Lover cards check. Kumari at kumpare check. Tignan nyo nga po kung kayo ay used, abused, lied to. Or the other way around, you are using, you are lying, you are abusing a child of God. Sabi po sa Psalm 12:2 na binasa natin kanina, everyone utters lies to his neighbor. Lahat na lang nagsisinungaling. And relevant pa rin yung kanta ni honesty. Such a lonely world hanggang ngayon. Everyone is so untrue. Lahat nagsisinungaling. Kumain ka na ba? Kumain na po. Hindi pa kumain. Sinong gutom na po? Taas ang kamay. Huwag mo kayo magsinungaling. Oh. Everyone lies to his neighbor. Evil men and women papasok sa buhay natin. Lolokohin tayo. Sisinungaling. With the impure intervention, impure motive po. Okay? Buti na lang po ang goodness ng God ay nagstay pa kay Solomon nung bumigay na at kasi sinabi na niya yung secret. So he was destroyed. Pero sa kahuli-hulihan, ni-restore ni Lord yung hair niya. Kaya kahit bulag na po siya, binulag po siya ng mga Philistines. Grabe ang Lord yung nagbibigay po siya ng second chance, no? Huling pagkakataon. Na hanggang sa huling haligi, yung haligi bumagsak. O, sa paggano niya, bumagsak. So namatay lahat ng kalaban. Pero siya rin kasama na dun sa namatay. Pero, kumbaga, yung vengeance ng God against the Philistines, no? Ang problema kasi ganito, Proverbs 1:30, they would have none of my counsel and despise my every rebuke. Ayaw kasi nila ng payo ko. God has been rebuking us. God has been telling us, anak, wag yan. Anak, dito ka. Bakit ka pa nagagarantor hanggang ngayon? Anak, bakit ka pa nangungupit? Sinasabi na, nire-rebuke na. Pero sabi ng Bible, they would have none of my counsel at ayaw ng rebuke. Ayaw magpa-rebuke, ayaw makinig sa payo. Ang sabi ni Lord sa following verse ng Proverbs 1:31, they shall eat the fruit of their way and have their fill of their own devices. Kapag hindi ka nakinig, kumbaga sa salitang Pinoy, ikaw na rin ang bato ba yun? Naipupok, martilyo ba? Ikaw na rin ang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa sarili mo.
Kasi hindi ka nga nakikinig. Bakit tanungin ka tabi? Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba sa payo ni Lord, yung rebuke niya? Kasi kailangan siguro paalala. O, kasi parang minsan hindi na nakikinig. Pero ang galing lang, in contrast again, sa preceding verses, to the one who embraces rebuke, God says, I will pour out my spirit to you. Wow. But to the one who despises it, I will laugh at your calamity. Ito, isa po sa mga verses, makikita natin, the Lord laughs. That Lord laughs. Pastora, napaka ano ba? Parang sadista ba si Lord? Nakatawa-tawa ba siya ng ganon? Of course, it's a figure of speech. Gusto niyang sabihin na, itong ending mo, hala mo, you are laughing all the way. Gusto sabihin ng Diyos, akala mo, tawa ka ng tawa ngayon, naka-onsi ka, nakaloko ka, alam mo, nakadaya ka. Pero hindi mo alam. I have the last laugh. Parang gano'n, no po. Kapag nag-i-intervene ang Diyos sa ating buhay, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at minsan po sa pamamagitan ng ibang godly people that surround us, ito po ay gift of love ng Lord sa ating mga kaluluwa. Magpasalamat po tayo sa Panginoon, may mga taong ginagamit si Lord at nagpapagamit kay Lord to become a gift of love to us para makorek po tayo. Namamagitan ng Diyos sa ating mga sitwasyon, lalo na kung nawawalay na tayo, tumaasa sa sarili nating galing at moralidad, na tila hindi na tayo marunong magkasala. Basta wala naman akong ginagawang masama, wala naman akong inaapakan tao, I'm okay. Pero nire-remind ka, kumusta? Minsan po nagre-remind kami, kumusta naman yung pag-iikapu mo? Lalo na kapag nakikita namin na talagang parang nahirapan na financially, babalik-balik po namin, kumusta ba? Nagtatides ka ba? Hindi para sa church na ito. Kumbaga, as a personal growth mo and obedience to God, nagtatides ka ba? Kaya tuloy-tuloy yung cycle ng nung kahirapan. Kasi butas yung buslo. Butas. Pag hindi ka nagtatides, parang butas yung buslo mo, yung basket. God's word is pure intervention. Kaya siya gusto ma-involve, kaya siya nagre-rebuke, kaya siya nagpapaalala, kasi He cares for your soul. He needs to point out the sin that we commit so that we can ask for His help and His forgiveness. Kaya niya yun pinopoint out. Kasi alam ng Lord, kailangan mo ng tulong. Kaya huwag ka na magmalaki sa Kanya. Aminin mo na lang na medyo nagkakamali ka ngayon. Kaya sasabihin mo kay Lord, Lord, sige nga, intervene in my life. Intervene in my life. His loving rebuke kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikinig tayo ng ganitong sermon or Bible study, ay mainam na pagpapakita ng Diyos ng kanyang malasakit sa atin. Thank you for family members. Kahit na minsan napipikon tayo sa family members na nagpapaalala, ang kulit-kulit ni mama, ang kulit-kulit ni nanay, kulit ni tatay, ang kulit. Thank you pa rin. Thank you, Lord, for them. Pagtanda mo, it will resonate. And before you know it, ikaw na rin, sasabihin mo na rin yan pag naging magulang ka. And mind you, God can also use our children to rebuke us. Lalo na kung yung children natin ay godly, God-fearing children. God can use them also to check us, to rebuke us. God's word is truly, truly pure. Pure kasi gusto niya makorek tayo sa ating pong mga ginagawang. At gusto niya talagang mamagitan sa buhay natin. Hayaan niyo siya mamagitan. Hayaan niyo siya mag-intervene sa buhay mo. Kasi it will be a blessed kind of life. Magpa-rebuke po tayo sa Diyos para sa ating kapakanan. Indeed, truly, amen? Yes, certainly. Number 3 point, God's word, pure in intention, dalisay na hangarin. Okay? Or sabihin na nating motibo. Yan. I-contrast natin sa evil motives of evil people to only satisfy themselves, only to please themselves. Okay? Ito ho ang salita ng Diyos, dalisay ho, very pure, ang intention nito, ang motibo nito.
Pero yung evil people, they want to satisfy themselves. So in the early church po, marami pong tinatawag na false teachers. False. Fake. Okay? Sabihin na natin false because they teach false doctrines. Sa early church po yon. And they use flattery. Okay. Flattery, ginagamit po yan. And ibig sabihin, flattery can be used within the Christian circles under the guise of, kumbaga, ang dating, parang encouragement Pero yung pala, nambobola. Pambobola. Okay? Pwede mangyari po yan. Sa biblical times pa lang, papasok sa mga time nila, Apostle Paul, Peter, sa mga iglesia, kaya nag-worry din sila, Paul, pag malayo sila, kaya susulat agad yung, uy, may mga false teachers. Ganon sila cautious. Okay? Papasok sa iglesia, tapos, ginagapang yung false teaching. Okay, sa sample ng false teaching. Nag-resurrect ba si Jesus? Nabuhay ba siya ulit on the third day? Hindi naman, di ba? So, ganun yun. Isang salita lang yun. Pero kakalat na yun. Uy, may balita. Wala palang resurrection. Wala palang resurrection. Naging totoo na siya. Hindi lang siya malisyosong salita, pero nagsimula na, nagpe-penetrate na yun sa loob. And it's happening in the churches now. And sabi ng Bible, it will always happen. Magwo-worsen pa, lalala pa ng lalalayan. Okay? I'll cite some examples later on. So, ang ginagawa, tumambobola na to, papasok. Okay, sana wag naman sa mga care circles natin. Okay? At minsan po, dinidikita ng mga taong malaki ang pakinabang. Kaya hindi nila ma-refuse itong mga taong ito kasi parang malaki yung pakinabang. 1 Thessalonians 2:5, sabi ni Paul, you know, we never use flattery, yung pambobola. Nor did we put on a mask to cover up greed. Hindi kami nagsusuot ng maskara para pagtakpan lang yung aming kaganiran sa pera. As if sinasabi ni Pablo, ganito po, to rephrase it, hindi kami mambobola para lang dumami ang love gifts nyo sa amin. Parang gano'n, no? Hindi kami gumagamit ng flattery para lang wag kayong ma-offend at hindi na kayo magta-tights. Kasi takot na takot pag naka-offend hindi ko gagamitin yung magnanakaw kasi nandiyan pa naman yung malaki mag-tights. Baka pag sinabi ko magnanakaw siya, hindi siya nagtatights, aalis na sa church na to, hindi ko na lang sasabihin. Sabi ni Paul, hindi kami ganun. Hindi kami sugar coat para hindi lang kayo masaktan. Sabi ni Paul po yun. Bagkus, we openly rebuke and correct for your own good. Scripture warns of all teachers who use flattery to introduce heresies intended to deceive Christ's followers and line their own pockets. Okay. Ano po ibig sabihin nito? Pansinin niyo na ho. Okay? Pansinin niyo na po. Lalo na yung mga babad sa social media. Ang dami-dami na hong lumalabas na preaching. Parang kinukuha niyo minsan lang yung magandang line niya. Pero pag pinakinggan mo yung buong preaching niya, ang laman pala nito ay gusto ko lang paikutin sa pagpapayaman. Mapapansin niyo, mga preaching nila, paano kayo maman? Paano ka sumaya? Puro increase. Puro ganun ang tinuturo nila. Nawawala na ho dun sa pagkakasentro sa Panginoon Jesus at kasama rin yung suffering dun. Ang nangyayari, tinatago nila yung suffering sa teaching at ang papangalandakan lang nila laging prosperity. Yayaman ka. Pag mahirap ka, hindi ka godly. So ikaw naman, dapat hindi ako mahirap. Dapat, yayaman ako para mas malapit ako sa Diyos. Parang godly ka, ganun.
Kasi bakit ka daw naghihirap kung talagang ang Panginoon, dapat daw yung mayaman ka. So, yun lagi parang nagiging inspirational lang, motivational lang yung kanilang sermon. Pero yung meat talaga ay nagiging heresy na siya. Pag sinabi mong heresy, ay malayo na ito dun sa orthodox, yung conservative teaching ng Bible. Okay. Ano ginagawa nila? Dadagdagan ng mga verses na parang nakakatuwa, nakakasaya, magjo-joke, tapos hindi dediretsuhin yung kasalanan. Yung poison ng kasalanan, hindi babanggitin yung poison. Sasabihin lang mapait, pero hindi poison. Pag popular yung speaker, yung message niya, enough na yun sa kanila. Maganda kasi yung mga books na sinusulat, pero yung laman naman ng books, again, pag nibenta kasi nila yon, babalik din sa kanila yung pera. Except po sa mga OMF, mga Christian books po. Talagang hindi ho yan profiteering na po. Sarap na sarap ang tenga dahil ang mensahe ay puro sa pagyaman, pero kapag correction na, lipat na ng church. Sa mga umiikot po ngayon na false teachers na madami po nako-convince at dito rin po sa Foursquare, and I'm telling you, meron po. I just want to inform you of one. Okay? Sa Davao po, mayroong isa, kasi sabi ko nga sa inyo, libre kasi lunch. Libre lunch, libre libro. Foreigner ang speaker. Ang attractive. Attractive. Kasi mga afam ang speaker. May pakain, may libre. Okay, aircon ang venue. Okay, libre naman pala lahat. Okay, may konti pang ayuda, may giveaway pa pag uwi. Pero hindi nila na-recognize na yung nagtuturo pa lang yun ay kulto sa Korea. Isang kulto sa Korea. Pero nakapasok sa isang Foursquare church. Kaya nung nalaman nila yun, in-spread agad sa amin po yun. Pina-check agad, pina-ground check agad para sabihin dun sa church, oops, mali po yun, red flag po yun. Pastora, what will happen? Kasi many false prophets will appear and deceive many people, pati yung mga elect. Alam mo, born again na matagal na, pero na ano pa rin, na-sway pa rin. Psalm 12, 2b, 3, with flattering lips and a double heart they speak. May the Lord cut off all flattering lips. Okay. Red flags, para po makita natin, ito po yung mga kulto who yearn for power, for popularity, and for prosperity. Tandaan niyo ho, ang mga kulto ay umiinog ho sa ganyang 3 P. Paano kung malalaman, Pastora, na hindi ako na mali na dapat nako-correct na ako sa aking sa aking nalalaman, pero hindi pala. So, hindi po. Number 1, kapag beyond the Bible na po. Pag beyond the Bible na po, sa una lang kasi sasabihin nila, ito, ang salita ng Diyos, ganun. Mamaya, pagkakabukas nilang ganyan, sasarado na rin yan, tapos yung isa naman yung bubuksan nila. Kung ano yung sinulat nila material, kung ano yung written by their own, people, yun na po. Yung magazine nila, yung libro nila, yung book nila. Ito na, sideline na. Sa una lang nila yan pang-a-attract sa'yo. Okay? So, hindi na dalisay na salita ng Diyos ang batayan ng pagtuturo nila. Hindi na yon. Okay, ano pa? They value or focus on a person other than Jesus. Other than Jesus. So, hindi na dalisay yung sentro. Okay? Hindi na yung Jesus that we know. Okay? I'll tell you one. Okay? Totoo nangyayari po. Hindi ko pa alam yung kompletong detalye. Pero baka may marinig kayo. Ang sinasabi ng grupong ito na Messianic group, okay, na sila ho ay mas gusto nila, kunyari, okay, sabihin na natin,
Si Ate Miriam, ang pangalan niya Miriam. Ang palayaw niya ay Angge. Mi. Angge sa amin si Ate Mi. Angge. Okay, si Angge. Parang yung pangalan ni Jesus ay Angge. Pero Yeshua ang totoong pangalan based sa original Hebrew. So, ang sinasabi ng grupong ito, dapat hindi kayo gumagamit ng parang palayaw ng Yeshua. Mas inferior ang Jesus. Kaya dapat pag nagpe-pray kayo in the name of Yeshua. So, ganun na po yung iniikot nila na parang ginawa na nila, binaba na nila yung value ng name ni Jesus at Yeshua na. Sa totoong buhay, wala naman pong problema yan eh. Kahit Yeshua or Jesus pa yan siya, basta ang importante kung sino yung persona na yon. However, kasi cultural na lang po siya eh, cultural na lang po. Parang nilalaban na lang nila na dapat yung Old Testament word. Pero hindi mo pwedeng inalify na lahat na nag-pray in the name of Jesus ay walang kapangyarihan. So, umiikot na po yan, umiikot na po. At pag nakarating po sa inyo, bantay-bantayan nyo na parang hindi niya binabanggit yung Jesus, parang Yeshua na lang siya lagi. Okay naman po yun. Pero huwag niyang sasabihin, nasa kapangyarihan na banal na pangalan ni Jesus na Jesus ay wala itong kapangyarihan kasi inferior siya. Huwag niyo pong tatanggapin. Okay? So, I'm teaching you this because I don't want you to be swayed. Okay? Para mas malalim pa yung pagkakatuto nyo dito, enroll po tayo sa Bible School. So, hindi na Delisay na anak ng Diyos ang sentro. Now, number 3 red flag, secrecy and no accountability. Kapag yung kulto po, yung organization na yun, na parang lagi na lang may secret. Saradong-sarado. Hindi ka basta makapasok. Ang taas ng muog. Kailangan member ka bago ka makapasok. At walang accountability kasi wala silang kinatatakutan kasi sila lang yun. When decisions and finances are shrouded in secrecy, sa malamang na sa malamang po yun. Sila rin po yun. Nagmamanipulate ho ng lahat ng bagay. Alam niyo naman, sikat na sikat po yung isang hinahanap. Di ba? Nahanap na ba? Hindi pa. Oo. Nakita ko ho yung building na yun kasi syempre pumupunta ako sa lugar na yun. At natatanaw ko po yan. At may konti akong alam ng konti sa loob. Pero hindi ako pumasok dyan. Pero ang sabi po nila, kasi dahil siya na po appointed son, glorified body na siya. Kaya hindi niyo siya makikita. Kasi napalitan na yung niya, tumatagos na daw kasi sa mga glorified body. Kaya hindi niyo makikita. Jesus was always quick to correct the false teachers and their teachings. Ang bilis ni Jesus diyan. Pag nakita na niya yung mga Pharisees, ganito yung tinuturo, sasabihan na niya yan. Itong sa mga Sadducees na to, gaganunin naman, sasabihin niya yan, mali yan. Kasi dalawa ang puso nila, dalawa ang motibo nila. Okay? Ang mga kulto, ulitin ko, ilan po? Dalawa ang puso, dalawa ang motibo. Hindi sila single-hearted na si Lord ang sinusunod, hindi para mapalapit tayo kay Lord. Kundi again, popularity, prosperity, yan, power, yan ang gusto ho nila. Kaya hunyango po, kasi dalawa po. Okay? The intention of God's word, on the other hand, is always pure. Walang halong pambobola at panloloko. Kung talagang kailangan ka i-correct, i-correct ka. Kung kailangan ka encourage ka. Kung may kailangan mo ng gabay, gagabayan ka. Kung gusto mo malaman talaga yung kwento na nangyari, makikipapakita niya sa'yo kung background nung bakit nangyari yun. Ganun. Open. The Bible is an open book. Bakit hindi niyo ba binabasa?
Dapat yung mga mag-aasawa, nagbabasa kayo ng Biblia together. Ikaw as an individual, bakit di ka nagbabasa? Lalaki, babae, bata, matanda. Ang gusto ng salita ng Diyos ay ituwid tayo, i-correct. Hindi lang tayo i-rebuke, kundi bigyan tayo ng remedy to correct. Kapag may narinig tayong mali, nako-correct natin. Kung walang resurrection, mako-correct mo. Hindi may resurrection. So, papakita mo na yung verses kung bakit na-prove na may resurrection. Ganon, kino-correct din. Okay? God's word, truly, truly pure. And number 4, God's word pure in inspiration, dalisay na panggising. Panggising lang, panggising to alert us. Saan? Against the evil men who train themselves in ungodliness. Yung talaga ang buhay ng mga taong ito ay talagang ungodly na po. Talagang salbahe po talaga. At tayo naman tinuturuan ng salita ng Diyos para ma-inspire tayo na gawin lagi yung tama, gawin yung tama. Ginigising tayo doon. Kahit saan tayo lumingon, lagi may korupsyon. Tama. Kahit saang sulok, may baluktot. Tama. Kahit saang daan, may kasamaan. Tama. Kahit saang batas, may sumasalungat. Tama. Kahit na sabihin, dumating kayo na maaga sa service. Okay. Alam po si David po, he mourns over this ungodliness. Kaya dun sa Psalm 12:8 sabi niya sa Psalm 12:8, yung last verse na binasa natin kanina, on every side the wicked prowl as vileness is exalted among the children of man. Sabihin natin sa Tagalog, go. Ang masasamang tao ay nasa lahat ng lugar, ang mga gawang liko, kinararangal pa yung mga bad. Yung gadget nyo, tinan nyo, kinararangal nila yung mga bad. Magmura na magmura dyan. Ako po, kinararangal talaga. Yung mga ginagawa, mga kalukuhan ng mga, naku. On every side, okay? Ang isang Foursquare leader ho natin, na-hack ho ang kanyang account. Yung mga hackers na ito, walang ginawa kundi mag-hack na mag-hack. Sinong account nyo na-hack na po? Taas ang kamay. Kaya nagpalit na ho kayo. Ayan. Naku. Grabe talaga yung trauma ng mga ganyan. Na-hack po siya. Eh, syempre, natural, ang hingi ng GCash, kailangan ng 25,000 at ang galing ng hacker. Gusto niya agad, malaki agad. Tama, nakakuha nga siya. So, lungkot yung national leader natin na ito kasi nakakuha siya ng 25,000. Hindi naman niya syempre bayaran. Ganun, kasi pag ganun, ito nga, itong mga staff nga, sabi ko kahapon ba yun? Pengi namang GCash, sabi kong ganun. Kailangan kong GCash. O di, sige. Alam ko, naghahanap na sila. O di, may isang sumagot sa akin, meron po ako dito, ganito. Pastora, sabi niya, meron po ako. Uy, sige, thank you. Scammer ako ha. Sabi ko, ginanong ko, para ma-realize nyo, check nyo naman kung ako yun, kasi baka hindi naman ako yun. Bilib na bilib kayo agad sa pangalan ko, yung pala, nahack na pala ako. Pag ganun, tatawag kayo, Pastora, ikaw ba to talaga? Is it you? Pag sumagot ako ng truly, ako na yun. Hindi nga. Let's be wise din, di ba? Let's be wise. At huwag tayo masyadong gullible ba na, naku, kaibigan ko to, kumari ko ito, kampari ko ito. Ibigay ka naman ng bigay. Okay. Sa dami ng kalokohan, okay, isa pa. Sa social media, ang dami po, sa Shopee. Ang dami po dyan, mga panloloko. May isang pastor po tayo, nagpa-repair po ng sasakyan niya. EcoSport kasi yung sasakyan niya. So, naghanap siya na, sabi niya, nagpa-check siya sa Ford. Okay, sabi niya, paparepair niya yung brake yata niya, may problema. Parang bagal nung something. 30,000. Hoy, mahal, hindi ko kaya. Kasi pambayad ko pa to nung hulog ko sa kotse. Okay, so hindi. So, hindi nangyari. Siyempre, nag-inquire siya. Nakahanap siya ng grupo sa Facebook na nagre-repair daw ng mga Ford. O di sige, di pinasok niya yung mundong yun.
Kaya meron daw, may sumagot sa kanya. EcoSport, ako yan po talagang aming expertise. O di sige. O di, in short, nagkausap, nagka-agree, magkikita sa isang lugar. So nagkita sila. At, sige po, ako na po magdadrive ng kotse nyo. Pinadrive talaga niya yung kotse niya sa ibang tao na hindi niya kakilala. So nag-drive silang dalawa. Pero hindi niya alam kung saan pupunta. Pero delikado yun, ha? Pinadrive mo sa isang stranghero. At dinala siya, ang ganda naman, para dumaan sa village. Kala niya, okay, pagdating, doon pala sa dulo na parang alatondo. Na may mga nakahuba dito, na mga lalaki, may mga tatong gano'n. Naku, ano ba itong pinasok niya? Alam niya ng mali. Alam niyang mali. Nag-pray na lang daw siya ng pag-iingat sa Diyos sa kanya, ng Diyos sa kanya. So ano naman, humihingi daw ng pera, pambili ng pyesa, bili naman. Oh. Pag-repair, ang tagal, mga 2 oras, 3 oras, 4 na oras, parang ang tagal. Di pray na lang daw siya ng pray, wala na siya magawa kasi ang alam niya, kapag nagreklamo siya at parang nabisto sila, baka anuhin siya. Kaya tinapos na lang siya hanggang ginabi na daw siya dun sa lugar. Kawawa naman, pero suma total, gumastos siya ng 30,000. Pareho lang pala. Hindi pa nagawa yun. Hindi pa yun nagawa. Wala pang warranty yun. Pero nagmamadali na lang daw siya, babay. Salamat po. Pero ako talaga daw, ang kabog-kabog niya hanggang di siya nakakaalis dun sa lugar na yun. Siyempre, niloloko namin ng konti. Nag-consult ka ba kay Lord? Sabi namin ganun. Okay. Voice recognition, di ba? Kayang-kaya na. Yung boses mo gayahin, para panluloko, di ba? Anak, na-aksidente ako. Oo. Punta mo ako dito. Yun, gagayahin na nila. Akala mo nanay mo kasi boses talaga ng nanay mo yun. Kilala pa siyempre yung mga pangalan. Siyempre, nasusundan naman yung ano mo, yung Facebook mo. Maraming bagay na peke. Ano pa? Itlog. Peking itlog, peking mansanas, peking gulay, peking duck. Oy, may isang pastora po tayo. Nag-order siya nung para sa sofa niya. Yung pang sofa, na ini-stretch na material na ang ganda pang cover. Pag butas-butas na yung sofa mo. Ang ganda na, nag-inquire ako dati, 3,000 yata yun, 2,000 plus. Para isang gano'n na lang, hindi ka na magpapa-upholstery. Nag-order siya. Ang nakuha niya, 20 punda. Inis na inis talaga siya. Pinost pa niya, sino kayo man, luloko ito, gano'n. Pero wala na siya siyempre magawa. Mga kapatira, nag-oonsehan sa komisyon. Mga magkakabarangay, nagtataguan ng ayuda. Mga Christians, nagkakatraidoran. Mga followers ni Kristo, nagkakagatan. Iglesia, nagkakawatak-watak dahil sa botohan. Mga mahirap, ginagamit sa political na ambisyon. Sa gobyerno na napapanood nyo sa telebisyon, kayo na humusga. Parang happy pa. Pinangangalandakan pa ang kanilang mga mali-maling ginagawa. Psalm 12:8, ang masasamang tao ay nasa lahat ng lugar, ang mga gawang liko ay kinararangal pa nila. Pasama ng pasama ang mundong ginagalawan, and you can add to my examples. But thank God we have the Word of God. With the kind of life that God wants us to live, nandito lahat yon. Ito po yung instruction book niya sa atin. And I pray that we will continue to be inspired. Gisingin tayo na gumawa ng tama. Kaya ang ganda lang na sinabi ng Lord na, because the poor are plundered, because the needy groan. Sabi niya dan, kawawa naman itong mga mahihirap at yung mga needy. It's about time that I will arise. Sabi ng Diyos, I will arise. Yung kailangang tulong na mga inaapi, yung kailangan ng tulong na lagi na lang sila yung dehado sa buhay. I will arise. I will place him in the safety for which he longs. Siya pa rin ang safe refuge natin. And sabi ng Panginoon, I will protect you. I will keep you from this generation forever. This evil generation, I will protect you. Why forever? Because alam natin na hindi tayo hanggang dito lang. We will be with the Lord forever. At yung mga salbahing tao dito sa mundo, they will be destroyed in due time.
Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklolohan ang mga inaapi. Inspiring talaga ang sinasabi ng Diyos na nakikita niya ang mga umapi sa atin and He is coming to our rescue. Thank you, Lord. At ang gusto na lang ng Lord, tayo'y magpa-train sa righteousness, i-apply yung mga turo niya, i-practice sa buhay. Although alam ko it is frustrating to always be against the flow kasi ito lahat sila pero tayo against the flow. Di baling against the flow. Kung doon naman nagfo-flow ang blessing ng Panginoon. Thank God for His pure word which inspires us, encourages us to change our ways. Because He is so willing to come to our rescue. God's word, next na po, truly, God's word is truly pure. Okay, let me conclude with this. Pastora, how sure are you? Yes, I am very sure. Bakit ako ganun ka-sure sa sinasabi ko? Because the Word of God confirms it. Dun sa verse natin kanina, I hope that you memorize that. Awit 12:6, ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad nila ay pilak na lantay, pure silver. Tinunaw sa hornong hinukay, ano daw po? Ilang beses? Beses na binadalisay. The words of the Lord are pure words, purified 7 times. In contrast to the lies, the flattery, and evil schemes of evil men. God's word is pure in instruction to teach. God's word is pure intervention to rebuke. God's word is pure intention to correct. God's word is pure in inspiration for us to be trained in righteousness because of the ultra-refined word of God. 7 times. What does it mean? Perfection in its purity. Pag ginamit ng Bible ang 7 times, 7 is a perfect word. It's the purest to the highest degree. Wala nang mas pure pa sa salita ng Diyos. So ang tanong ko na ngayon, as we end, anong tanong ko po sa inyo? Marami po akong tanong. Sige, labas natin yung mga tanong. At sasabihin natin itong mga tanong na to sa katabi natin. Okay? Go. Sino pa kakailanganin mo? Saan ka ba pupunta? Kanino ka pa hihingi ng tulong? Paano ka pa mabubuhay? Bakit ka pa umiiwas? Sabihin nyo nga ulit yan sa katabi nyo. Yung katabi nyo ngayon. Sige ka, go. Nakakalungkot lang ho na some people are not experiencing the abundant life that God has promised only because hindi sila nakasandal sa pure word of God. Umaasa lang sila sa lakas nila, connection nila, pepera nila, trabaho nila, sa bawat araw. Ang salap ho makita ng mga Christians and followers ng Lord, talagang nakasunod ho sa mga prinsipyo ng Panginoon. At sasabihin niya, Pastora, nagtatides na po ako, ang galing po ni Lord. Pastora, nakapag-share na ho ng gospel sa kapatid ko, nasabi ko na, yung ganun po, yung marami kang kwento tungkol sa Panginoon kung paano ka binabago, dahil nakagabay sa'yo to. Mahirap po yung wala man lang kaming marinig sa inyong labi, wala kami makita sa inyong Facebook, na parang proud na proud po kayo na follower kayo ni Christ at binabago na ng Panginoon ang inyong buhay. Next slide please, before I end po. Alam niyo ho, ang Biblia ho, ang daming ganito. Pag binasa yung Biblia, ang daming verily, truly, surely. Hindi lang ho isa hindi lang isang truly Laging dalawa. Kasi gusto talaga i-emphasize ng Panginoon, ako ito nagsasalita, sundin niyo ako, pagtiwalaan niyo ako sa inyong buhay. It's about time that we look to the Word of God daily. Aminin mo na sa sarili mo, nga Pastora, hindi talaga ako nagbabasa. And I admit to you that I don't always read. May mga days talaga parang tamad po ako, pero ang galing ni Lord, hindi siya nagbibilang, ngayong araw, hindi ka nagbasa. Hindi ka papakainin ngayong araw. May pagkain pa naman. Pero ang gusto lang ni Lord, lagi mo nakikita sa atin na we are longing for Him. We are longing for Him. Hindi mo siya nabasa ng umaga, pero long na long mo pala siya nung gabi, o di nagbasa ka na ng gabi. Hindi siya stricto dun sa oras, mali yung oras mo. Hindi po siya nagaganon ng attendance. Gusto niya yung nilolong natin yung word niya, oh, how I love thy law. I would tell you po, before I end,
Kung wala akong salita ng Diyos, hindi nyo na ako makikita dito. Hindi nyo ako makikita dito. Hindi nyo na ako makikita dito. Pero salamat sa Diyos. Ay, nako Lord, salamat po. Salamat talaga. Grabe to talaga mag-rebuke. Grabe talaga maggabay. Pag iniisip ko po yung sermon serye natin for the whole year, that God gave me those topics, tapos nung nare-realize na namin na saktong-sakto, kung ano yung mga topic natin, yun yung saktong kailangan natin. I-prepare na natin yun ahead of time. Ang galing talaga ng Panginoon sa atin talaga. Love na love talaga tayo ni Lord. Kaya I am so amazed. I'm so amazed. And be amazed na po. So sige po, tayo tatayong lahat at mananalangin ho tayo. Lahat ho na may Biblia po. Sige po, hawakan natin. At sa wala pong Biblia, i-pray po tayo. Sino ba magka-closing prayer para alam ko lang? Ay, ready lang, ready. Sige po, magpe-pray lang po tayo about the world. Magdedeklara ho tayo ngayong araw na ito. Sige po, agree with me. Dear Heavenly Father, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin ngayong pagkukorek, pagre-rebuke, pag-i-instruct, Lord. Salamat po for training us in righteousness. Hindi kami mangangako, Panginoon, pero gusto po namin ideklara na simula sa araw na ito, Panginoon, we will love your law. We will love your pure word. Help us to understand, Holy Spirit, the word of God. Kasi minsan po malalalim po yung sinasabi. But Lord, enlighten us. Illumine our understanding, Lord, para ho magiging simple ang dating nito sa amin at ma-apply ho namin agad. Salamat sa disiplina ituturo mo sa amin. At salamat po, Panginoon, sa pagbabagong mangyayari sa aming buhay as we read your word and love your word. I pray na magkaroon talaga ng kanya-kanyang Biblia po ang bawat anak po ninyo. Matututo po talaga silang pag-aralan nito, Panginoon Diyos. Salamat po. Salamat po. Sister Edith, please close us with the benediction. Mike, please. Hello. Thank you, God. Truly, you are a good, good God, Lord. Dahil sa salita mong ibinigay mo sa amin, Panginoon, hindi po namin ma-imagine ang aming buhay na wala ang salita mo, na wala ang instruction mo, Panginoon, na wala ang intervention mo, Lord. Hindi namin ma-imagine ang buhay namin na wala po ang iyong salita na nag-i-inspire sa amin to do good word. And Lord, sa aming pong paghihiwalay, help us to be a doer of your word, Lord. Madali pong sabihin, Panginoon, pero tulungan mo nga po kaming gawin, basahin ang iyong salita, Panginoon. And sa aming paghihiwalay, ang dalangin namin, Panginoon, ang pag-ibig ng aming Ama na nasa langit, ang kahabagan ng aming Panginoong Jesus, at ang sweet fellowship ng Holy Spirit ay laging sumaamin ngayon at magpakailanman. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.